Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at itinan natin ang energies na parating sa inyo in the next 24 hours from the time na mapanood nyo ang reading na to dahil ito ay isang timeless reading. So anytime na mapanood nyo to, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. And also, this is a general reading, so just take what resonates, watch your Sun, Moon, Rising, Venus for other messages. And thank you sa lahat ng mga sumusuporta dito sa ating channel. Just a reminder, gamitin nyo lamang ang reading na to bilang gabay. Pa-follow, like na rin ang ating Facebook at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. Like, share, subscribe, turn on post notifications para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check na lang. Okay, Aquarius, let's see what's coming to you in the next 24 hours. Knave of Swords, may communication. Ito yung hinihintay mo na magme-message sa'yo. This can be a romantic partner or hinihintay mo na message from in-applyan mo or a company. Oo. So, some of you, pwedeng meron kayong major change na gagawin na tipong kayo yung matitrigger dito, no? Parang, halimbawa, pagod ka na sa trabaho mo, yung sinabing pagod, hindi lang isang araw, isang beses yun na. Ito yung tipong sick and tired ka na of what you do sa career. At bigla na lang, may nag-trigger sa'yo na mag-resign. Let's say, yung boss mo masyado nang sumusobra na sa pagpapahirap sa'yo. So, yun na yung trigger point mo. So, let's see what else. Ano tong major change na to? 8th house. Okay, 8th house is about your investments, no? Other people's money to. So, maaring meron kayong kailangang asikasuhin related sa properties ninyo or mga investments ninyo in the next 24 hours. So, maaring may kinalaman yan sa housing, no? Yung bahay na binabayaran ninyo. Or, pwedeng sa investment ninyo. Some of you naman, this is endings and new beginnings. So, maaring meron kayong iiwanang trabaho, business, career, negosyo, na sinubukan nyong ipaglaban, sinubukan nyong ayusin, pero wala na talaga, no? Parang you feel like it's time to start something new, it's time to move on, it's time to move forward. And yung iba naman sa inyo rito, mas magkakaroon ng focus sa pag-iipon, medyo titipid muna, no? Iwas muna sa mga gastusin dahil gusto nyo munang ma-preserve ang inyong kaperahan. Speaking of kaperahan, tingnan natin, money, career, finances, support. Merong support na darating sa inyo. Kung ano man tong mga projects na ginagawa ninyo, para kasi kayong nagtatanim ngayon, no? May yung iba may bagong trabaho, may bagong business. So, nandun kayo sa starting point. Kailangan nyo daw muna ng patience, no? Enjoy the process, no? Dahil lahat naman ng ganyan, trabaho, career, business, hindi naman yan overnight success. Meron kailangang pagdaan ng proseso. And meron ka namang suporta na makukuha, no? Sa paligid mo, pwedeng suporta sa kaibigan mo, kamag-anak mo, dito sa mga ipupurso mo sa trabaho. Marami kang talents and skills na pwede mong i-share sa mundo, especially sa entertainment, no? Content creation, social media, at maging maingat sa pahihiramin sa pera. Or kung ikaw yung medyo nagkautang, no? Pwedeng magkaroon ng away, conflict doon sa pinagkautangan mo. So ngayon, umiwas na daw sa paglo-loan kasi hindi siya makakabuti para sa'yo. Lalo na kung patong-patong na yung mga loans mo. So, you try to make sure na at least makapagbawas ka na niyan ng mga utang para mas gumaan-gaan sa pakiramdam mo. Let's see what else. 7 of Coins, Ace of Cups.
Yung iba sa inyo, kailangan pa munang maghintay ng opportunity, lalo na if this is abroad or kailangan may pagdaanan mo ng proseso eh. Yun lagi ko naririnig. Hindi kailangang madaliin, hindi mo kailangang magpaka-stress or ma-frustrate. Chill ka lang habang naghihintay kasi kung para sa'yo yan, darating yan. Queen of Coins, yes. So, this is about financial stability. And I think, ano man yung maging resulta nito, pagdating sa finances mo, kayang-kaya mo namang i-handle. You have the resources that you need na, kumbaga, meron ka ng gamit, may tools ka na on how to make money. So, use it to your advantage. Okay? You have the 5 of Cups. Yung iba sa inyo, maraming regrets sa mga naging desisyon nyo sa trabaho, sa career, sa pera ninyo. Pero tapos na kasi yun eh. So, you have to focus on ano pa yung pwede mong magawa para ma-improve mo ang iyong finances. Ayan. To finally take action, do something about it, na alam mong ikaw ang responsible for your own actions in your money. So, kailangan you take responsibility, diba? And learn from your mistakes. So, sa love life naman, tinan natin. Soulmate. Yung iba, you are dealing with a soulmate. Very romantic connection yung iba sa inyo. I think, nanggaling kayo sa isang relationship na medyo traumatic, na you are still healing from that. But at the same time, pwedeng merong nade-develop na relationship sa ngayon na pwedeng nagdadalawang isip ka kung susubok ka na ba, kung itatry mo na ba yung connection na to, or hahayaan mo na maghintay pareho kung kailan ready. And I feel like magiging open ka naman sa person mo na magsabi ng situation. Kasi yung mga ganun eh. Although gusto mo yung isang tao, pero alam mo sa sarili mo na hindi ka pa handa na pumasok sa isang relationship. Kasi pwedeng naisip mo na baka maging rebound lang siya. Baka nalulungkot ka lang. Parang you are doubting yourself doon sa reason, sa dahilan kung bakit bibigyan mo ng chance itong person na to, itong bagong person na to. Pero ang totoo, you are still connected, energetically connected from your past. Siyempre, unfair naman yun dun sa person, diba? So, mas maganda maging open ka sa kanya. 7 of Wands. Oo, medyo defensive ka. I feel like there is someone na nagpupursue sa'yo, or parang merong nagpapakita ng intention sa'yo, pero parang pigil na pigil. Diba? With the Hanged Man. See, marami ka pang kailangang i-let go, i-release from your past, na kailangan din aware yung person na ka-deal mo, kasi pwedeng nag-e-expect na siya, lalo na kung, syempre kung gusto mo siya, mararamdaman naman niya yun eh. Kaya lang pag inisip mo, sasabihin niya, akala ko ba gusto mo ako, pero parang ayaw mo namang mag-commit. Kasi nga, yung iba sa inyo, nandun pa kayo sa proseso ng healing, and yung healing naman, kanya-kanya yan kung sinong mabilis mag-heal. Pero yung iba sa inyo, you are not really sure of your feelings for this person. Naisip nyo kung gusto nyo lang bang pumasok sa relationship na to, sa bago na to, para lang maipakita na naka-move on ka na. Diba? Ayan shadow work. There are no shadows without light. So I think you are really reassessing yourself. Going within, pinag-aaralan mo rin yung sarili mo. It is safe to step fully into your light. This is about your truth, yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan sa'yo? Kasi ikaw lang nakakaalam niyan. Talaga bang willing ka na to get into a relationship? O pwedeng may energy na slightest reason is because gusto mo lang maka-move on. Ayan, kailangan daw may unity ng heart, ng puso. Pareho kayo ng feelings. Pareho kayong ready. Kasi kung ang isa hindi ready, hindi tatagal yung relationship. Okay?
So now, sabi rito, kailangan daw collective healing. Kasi pwede rin yung other person, ganun din yung experience niya. Nagtatry rin siyang mag-move on dun sa person from the past. So, pareho lang kayo magsasuffer, 'di ba? So, tingnan niyo muna if you're ready. If not, wag madaliin. Pwede niyo namang enjoy ang company ng isa't isa ng hindi pa wala pang commitment, 'di ba? Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. Bye.